Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nagsasingil sa MRT at LRT, may go signal na ng Malacanang. Balak daw ipantay sa pamasahe sa aircon na bus. Philippine National Railways, humihirit na rin ang dagdag pasahe. Dating Vice President Jovisto Ginggona, pangungunahan ang paghahay ng mosyon para suportahan ang apela ni Lauro Visconde sa naging desisyon sa kaso ng Visconde Massacre. Babaeng ginahasa umano ng isang pulis Maynila. Nagkwento tungkol sa kanyang sinapit. Kanyang mister, abot-abot ang galit. Kinuha niya na yung pera, binaboy pa niya. Exclusive! Kasambahay na minamaltrato mano ng kanyang mga amo. Nagsampa na ng patong-patong na kaso. Mga residente malapit sa kabundukan sa St. Bernard, Southern Leyte. Inilikas dahil sa banta ng landslide dahil sa patuloy na pagulan. Batang dinukot umano at ginamit sa pamamalimos na ibalik sa kanyang magulang. Exclusive! 3 taong gulang na bata patay matapos bumaon sa ulo ang stick ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. Beauty queens na sina Venus Ra at Krista Kleiner magtatapatan daw sa Piritan at Solen Yusak. Naging close na raw sa Glee star na si Mark Salling na nakasama niya sa Boracay. Wala bang dapat ikaselo si Richard Gutierrez? Mula sa GMA Network Center, narito Si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, bagong taon, bagong pahirap sa publiko. Tataas na nga ang pasahe sa taxi, sa MRT at sa LRT. Nakaamba pa ang dagdag singil sa bus at sa jeep. Eto pa mga kapuso, meron pa, inihirit na rin ang pagtaas ng pasahe maging sa mga tren ng Philippine National Railways. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Mike, sa gitna na ng sunod-sunod na pagtataas ng toll, ang nakaambang pagtaas ng pasahe sa taxi at ang petisyong dagdag pasahe sa mga bus at jeep, dito sa mga tren ng PNR, pananatilihin daw nilang pangmasa ang pamasahe nila. 50 minuto lang ang biyahe mula sa Tutuban hanggang Alabang Station ng Philippine National Railways o PNR. Kaya naman laging puno ang bawat isa sa 40 biyahe nila sa buong maghapon. Isa pang habol ng mga pasahero, ang abot kayang pamasahe raw dito mula Tutuban hanggang EDSA Magallanes halimbawa, 10 pesos lang ang bayad. 15 pesos naman kung hanggang FTI at Bikutan at 20 hanggang Alabang. Komportable naman ako pag tsaka mura. Okay po rito, mabilis pong biyahe, tsaka mura po yung pamasahe. Komportable, iwas traffic at higit sa lahat, mura. Sa inaasahang pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT at gayon din sa mga bus at taxi, inaasahang dadagsain naman ang mga tren ng PNR. Sa kasalukuyan, 40,000 pasahero ang sumasakay sa PNR commuter trains mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At sa susunod na buwan, magdaratingan na raw ang may 73 bagon ng tren, donasyon mula sa Japan. Dahil dito madodoble o abot na sa 80,000 ang maseserbisyohan ng mga tren ng PNR. Ang pamasahe naman kaya? May mga policy questions tungkol sa paano yung mga pagbaboy ng mga capital cost, no? Yung mga dati pa. Pero, yun. At sa tingin ko, hindi naman madidesisyonan dyan, no? In the next 3 months. So, right now kasi, namimit namin ang mga direct operating expenses namin. Kumbaga, break-even kami ngayon. Huwag na pong tumaas. Kasi yung lahat tumataas na. Pero paano nga po kung magtataas? Konti lang. Ayon sa isang opisyal ng PNR, may proposal sa kanilang board para sa pagtataas ng pasahe. 1 peso and 60 centavos per kilometer mula sa 72 centavos per kilometer para sa aircon, habang 1 peso and 30 centavos per kilometer mula sa 68 centavos per kilometer naman para sa non-aircon. Pero paglilinaw ng PNR, kailangan pa itong aprobahan ng kanilang board at wala pang linaw hanggang ngayon. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DOTC tungkol dito pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag.
madaling makita na malaki pa ang igaganda ng serbisyo ng PNR. Ang mga warning system sa mga crossing, mano-mano pa rin at isa ito sa mga itinuturong dahilan sa mga kinasangkutang sakuna ng mga tren ng PNR. Ang seguridad at kaligtasan ng railway system ang isa raw sa mga tututukan ng PNR sa inaasahang pagdagsa ng mas maraming mga pasahero. Po yung fencing natin ay makakabigay talaga ng solusyon. No? At least ng malaking solusyon no? Sa pag-iiwas ng mga aksidente. Mike, nataon sa mga oras na ito sa pag-ere natin sa 24 oras, ang rush hours naman dito sa Espanya Station ng PNR. Alas 7, Mike, ang last trip mula dito hanggang sa Alabang Station at 8:30 naman ang last trip papunta sa Tutuban Station. Mike. Ayan, kitang-kita natin. Marami-rami rin na mga sumasakay sa mga tren ng PNR. Maraming salamat, Ivan Mayrina. At mismong Malacanang na ang nagsabi na tuloy na ang pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Hindi pa diretsa ang sinabi ko magkano pero hindi raw yan malalayo sa pasahe sa mga air condition na mga bus. Nakatutok si Steve Dailisan live mula sa lungsod ng Pasay. Steve. May kaabot sa daang-daang libong mga kababayan natin yung regular na sumasakay dito sa MRT at maging sa LRT. Sila yung pawang mga manggagawa at mga estudyante na nagtitiis sa mahabang pila pagkuha pa lamang ng tiket at sa siksika naman pagkasakay sa loob ng tren, makarating lang sa paroroonan ng mabilis at sa murang halaga. Kaya naman kahit hindi pa ipinatutupad, ngayon pa lang Mike, marami na sa kanila yung umaalma matapos ngang bigyan ng go signal ng Malacanang yung pagtataas sa pasahe sa LRT at dito sa MRT. May basbas na mula kay Pangulong Aquino ang pamunuan ng LRT at MRT para magtaas ng pasahe na posibleng ipatupad sa unang bahagi ng taong ito. Ito ang naging resulta ng pulong ng economic managers kahapon na pawang mga miyembro rin ng LRTA at MRTA board. Bagamat wala pang katiyakan kung gaano kalaki ang itataas, hindi naman daw ito malalayo sa pasahe sa aircon bus. Ang minumungkahi lang naman itapat natin sa sinisigil ng bus na air condition na kung tutusin pag sumakay ka sa MRT, mas mabilis ang biyahe kaysa doon sa bus. Pero mas mababa ang halaga. Sa ngayon, nasa 10 hanggang 15 pesos ang pasahe rito sa MRT, 12 hanggang 17 pesos naman sa LRT. Mas mababa na nga raw ito kung tutusin sa dapat na ibinabayad ng commuter na hanggang 60 pesos para sa end-to-end station. Malaki raw ang nawawala sa gobyerno dahil sa subsidy na pupunta sa pasahe sa LRT at MRT na mga taga Metro Manila lang ang nakikinabang pero buong bansa naman ang pumapasan. Sila nagbabayad doon sa diferensya no maiabot mo man lang yung operating at saka maintenance cost. Sila nagbabayad na wala naman sila kapakilaban ng servisyo. Hindi naman yata parehas yun. Bukod sa LRT at MRT, may nakaambaring pagtataas ng flag down rate ng taxi na sasabayan pa ng pagsisimula ng pagdinig ng LTFRB sa petisyong ibalik sa 750 ang minimum fare sa jeep. At kahapon naghain na ng petisyon ng provincial buses para sa dagdag pasahe. Paliwanag ni Pangulong Aquino, hindi naman daw sabay-sabay ang pagtataas ng pasahe sa hanay ng transportasyon. Matagal na nga raw hinahanapan ng solusyon ang problema sa LRT at MRT. Sa huli, ang publiko rin naman daw makikinabang sa mas maayos na serbisyo ng mga tren. Di naman katanggap-tanggap sa mga suki ng LRT at MRT ang anumang dagdag pasahe, lalo't dito na lang sila umaasa ng mabilis at murang paraan ng transportasyon. Dadagdag na naman hindi naman tumataas ang sahod, natutuo. Iba, hindi naman lahat tumataas Magbubus na lang ako. Hindi na lang ako mag-MRT. Paano yun, traffic? Maagahan ko na lang. May mga commuter naman na nagsabing payag sila sa dagdag pasahe basta't di na nila mararanasan ang matinding siksikan at paminsan-minsang pagtirik ng tren. Okay lang kung basta sa atin mapupunta, dapat may makita tayong improvement. Hindi na magsiksikan yung mga pasahero at madagdagan ng tren. Yun lang. Mike, sa January 11, itinakta yung pulong ng LRTA board. Dito magkakaalam-alam kung magkano eksakto yung itataas sa pasahe sa LRT. Wala pang pasabi yung MRTA board kung kailan sila magpupulong. Pero kung ano't ano man daw yung maging resulta nito, pairali na lamang yung lumang kasabihan na kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Mismong si dating Vice Presidente Chofisto Ginggona ang mangunguna bukas sa paghahain ng motion for intervention sa Korte Suprema kaugnay sa Visconde Massacre case. Hihilingin nilang dinggin ng kataas-taasang hukuman ang motion noon ni Lauro Visconde na baliktarin ang desisyong iabsuelto sa kaso sina Hubert Webb. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa kabila ng
Iniharap na motion ng kampo ni Hubert Webb para alisin sa record ang motion for reconsideration na inihain ni Lauro Visconde sa Korte Suprema. Walang makakapigil sa kampo ni Visconde sa paghahanap ng hustisya sa malagim na sinapit ng kanya mag-iina. Bukas, maghahain ng motion for intervention ng ilang taong naniniwalang dapat busisiin muli ang Visconde massacre case. Ayon kay Visconde, si dating Vice President Teofisto Ginggona ang mangunguna sa ihaharap ng motion for intervention. She doesn't also believe in the ruling of the Supreme Court. That's why he wants also to call the attention of our justices from the Supreme Court, at least also to take a second look. They are believing that they should stood up and intervene in the highest interest of justice. The appellate courts should really look at if there is newly discovered evidence, if there are violations against the law. Bukod kay Ginggona, ilang individual ang sumusuporta rin sa motion for intervention, kabilang na sina Father Robert Reyes at BACC. Ngayong araw, ang kampo ni Webb ang naghain ng motion sa Korte Suprema. Bukod sa motion to strike out, gusto rin ng kampo ni Webb na maglabas ng show cause order laban kay Acosta at sa 10 iba pang abogado ng PAW na pumirma sa motion for reconsideration. Nais din ng mga Webb na malaman kung bakit hindi dapat makontempt ang mga PAW lawyer sa ginawang pag-file ng motion for reconsideration, gayong alam daw nilang hindi ito saklaw ng kanilang tungkulin. Pero paliwanag ni Acosta, sakop ng kanilang trabaho ang ginawang pagtulong kay Visconde dahil ang kaso raw nito ay maituturing na special o urgent case. This is the principal law office of the government. At ang PAW po ay may mandato po sa special appeal cases. Kaya MR po yung kanya. Patuloy ang re-investigation ng NBI at DOJ sa kaso. Isa-isa raw na nakakausap na ni De Lima ang mga informant at mga posibleng testigo. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Muling bumuhos ang malakas na ulan sa lalawigan ng Albay at dahil dyan ay nadagdagan pa ang mga nagsitungo sa mga evacuation center. Nakatutok si Dante Perello live mula sa lungsod ng Ligas sa Albay. Dante. Yes, Mike, mas maaga nga naramdaman ang tail end of a cold front dito sa Bicol region at kagabi pa lang ay may mga pag-ulan na itong dala. Bukas pa ng gabi, inaasahang muling mararamdaman ang tail end of a cold front dito sa Bicol region. Pero kagabi pa lang ay nagsimula na ang walang patid na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, maagang umakyat mula Samar ang cold front. Nasa bahagi na raw ito ngayon ng Sorsogon at patungo na sa direksyon ng Camarines Sur at Camarines Norte. Mula lamang alas 2 hanggang alas 7 kaninang umaga ay nakapagtala na ang Pag-asa ng 39.8 mm ng rainfall. Sa loob naman ng 24 oras, umabot ito sa 50 mm. Ang worst pa natin hinihintay ay itong Friday, Saturday kasi nandito na ang mga overhead na tayo sa tail end of a cold front. Kaninang umaga, sinuspende na ng Albay Provincial Government ang mga klase sa elementary at high school sa Legazpi City at mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Malilipot, Kamalig, Hobelyar at Manito. Masaya naman kayo na wala kayong pasok ngayon? Hindi, bakit? Sa Port of Legazpi, wala pang mga stranded na pasahero papuntang Rapu-Rapu Island. Pero in-inspection muna ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang bumibiyahe para matiyak na sapat ang safety gears ng mga bangka para maglayag. In-advise lang po yung kapitan na kung medyo malakas ang nasa kanila na pong kung sa professional judgment. Pero sa panahon ngayon, medyo kalmada naman ang dagat natin. Sa kabuuan, 17 barangay mula sa 6 na bayan ng Albay ang apektado. Aabot ito sa halos 7,000 na pamilya o 36,000 na katao. Pabago-bago ang panahon, hindi mo alam kung saan, kaya dapat lahat. Hindi mo alam kung kailan, kaya dapat advance. Hindi mo alam kung sino, kaya dapat yung nasa ubusin mo, hindi mo pipiliin. So, yun po ang preemptive evacuation. Nagsimula na rin magsiksikan sa ilang evacuation center dito matapos magsimulang dumagsa ang mga residente. Sa may barangay Buhatan sa bayan ng Santo Domingo, nasa 252 na pamilya o mahigit 1,300 na individual ang pansamantalang tumutuloy dito. Yung mga residente namin dito, kulang sa pagkain. Hindi makalaot. Malakas kasi ang hangin. Wala, hanap buhay. Mike, ayon sa Pag-asa, maaring sa darating na Lunes o Martes pa gaganda ang panahon dito.
Pero magpapatuloy pa rin daw ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na prone sa flash flood at landslide. Mike? Maraming salamat, Dante Perelio. Sa St. Bernard, Southern Leyte naman, sinagip kanina ang mga residenteng nahihirapang lumikas dahil sa pinsala ng baha. Mula sa St. Bernard sa Southern Leyte, nakatutok si Julio Segovia. Gamit ang dalawang helicopter ng Philippine Air Force, nirescue ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard ang mga residente sa Barangay Mahayag at Barangay Tabon-Tabon. Hindi sila agad nakalikas dahil malakas ang buhos ng ulan kahapon. Kinailangan pang gamitan ng helicopter ang rescue operations sa mga residente dahil mahirap daw ang daan palabas ng kanilang mga barangay. Bukod sa puno ng putik ang daan, may ilog pa raw na susuungin bago makalabas ng lugar nila. Sa mga litratong ito nakuha ng munisipyo, kita ang hirap na pagdadaanan ng mga residente ng Barangay Malinaw. Nakusang lumikas gamit ang lubid, naglambitin, at sinuong ang panganib habang tinatawid ang rumaragasang ilog. Kabahan din kay maano man yung namin tirahan, maraming bundok na landslide ba. Inuna namang saklolohan ng Air Force ang mga may edad na at mga bata. Ang 82 anyos na si Nanay Dolores, paika-ikang naglakad. Kwento niya, maginaw raw sa lugar nila nitong mga nakalipas na araw dahil sa lakas ng ulan. Pinapauna sila, yung mga matanda at mga bata. Papasalamat din naman si Jerry sa pagkaka-rescue sa kanila. Wala na raw kasing mabiling gatas sa lugar nila para sa 10 buwang gulang niyang sanggol. Yung mga tindahan hindi na nakabili dito sa baba kasi nangasira yung mga daanan. Yun nga ang problema dun eh. Yun nga lang, may mga nagpaiwan pa rin daw na residente sa lugar na patuloy na imomonitor ng lokal na pamahalaan. Identify kami doon na iilang bahay na safe naman. No? Kaya after assessment doon sa Barangay Council, the Disaster Committee, pwedeng maiwan sila doon. No? Dahil sa rescue operations, lalo pang nadagdagan ang bilang ng evacuees. Umaabot na ito ngayon sa mahigit 4,300. Kaya naman siksikan sila sa mga evacuation center. Bukod sa pagkain, problema pa rin ang supply ng tubig. Ilang water tanker mula sa mga karatig bayan at probinsya ang naghatid ng supply. At dahil sa maulang panahon, nagkakaubot sipon na may kasama pang lagnat ang mga bata. Gaya na lang ng 5 buwang sanggol na si Jess Anthony. Iniinda naman ng mga matatanda ang pananakit ng katawan at lamig tuwing gabi. Nangangailangan kami ng maraming gamot kasi kulang kami ng gamot sa ubo. Katulad ko, inubo. Yung paminsan may sumasakit ang tiyan. Yun, gamot sa tiyan, gamot sa nagtatae. Mula sa St. Bernard, Southern Leyte, Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Sa Zamboanga City naman, gumuho rin ang lupa dahil sa matinding pagbaha. Rumagasa mula sa burol ang tubig na may halong putik na sumira sa 3 bahay sa Barangay Lumbangan. Ayon sa isang apektadong residente, muntik pang matangay ng baha ang 2 sa kanyang mga anak. Humihingi ngayon ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng mga biktima. That kwento tungkol sa kanyang sinapit ang babaeng ginahasa o mano ng isang pulis sa loob mismo ng punong tanggapan o headquarters ng Manila Police District. Galit na galit naman ang kanyang asawa. Nakatutok si John Consulta Live mula sa Luzon ng Manila. John? Mike, digo pa rin matunto ng mga tauhan ng Manila Police District si PO3 Antonio Bautista na suspect sa panggagahasa ng isang vendor sa loob mismo ng tanggapan ng MPD. Naging emotional naman ang mag-asawa na naging biktima raw ni Bautista nang makaharap sila ng GMA News kanina. Ginawa niya sa asawa ko. Kinuha niya na yung pera, binaboy pa niya. Napaiyak sa sobrang galit at sama ng loob si Joseph, hindi niya tunay na pangalan. Matapos daw pagsamantalahan ang kanyang asawa ni PO3 Antonio Bautista ng MPD. Kwento ng biktima na nagpatago sa pangalang Vanessa. Papunta na raw sana sila ng Quiapo para magsimba nang sandali sila magkahiwalay ng kanyang asawa sa bahagi ng Carriedo nang bumili ng kape. Dito na raw dumating si PO3 Bautista, sakay ng tricycle. Sabi ko, may nintay ako. Ang sagot mo nung
naka-freeze na damit. Ano daw, sakay lang daw ako kasi may ano daw, yung complainant sa headquarters. Sabi ko, hindi ko po yun alam. Pagdating sa headquarters ng MPD, ipinasok daw si Vanessa sa opisina ng MPD Investigation Division kung saan naganap umano ang pang-abuso. Pinakita sa akin yung maliit na selda dyan sa gilid. Sabi niya sa akin, pag hindi daw ako nagpagamit sa kanya, ikukulong daw niya ako hanggang at least in January. Kaya napilitan po akong umano sa kanya. Matapos ang pang-abuso, kinuha pa raw ni Bautista ang 4,000 piso sa pitaka ni Vanessa na dapat sana ay puhunan nila mag-asawa sa paglalako ng laruan. Harapin mo yung mga pagkakamali mo. Huwag ka magtago. Binaboy mo ang asawa ko kung ano-ano mga pinagpapagawa mo. Papakulong ko siya ng habang buhay. Bahala na po ang Diyos sa kanya. Tuloy ang manhunt operations ng mga otoridad laban kay Bautista. Mula noong Enero 1 ay hindi na siya nagpakita sa MPD headquarters kung saan siya naka-assign sa District Intelligence Division o DID. Naghain ng reklamo si Vanessa sa women's desk ng MPD. Wala pang abogado si Vanessa pero natapos na niyang gawin ang kanyang sinumpang salaysay na nagdidiin kay Bautista. Binigyan naman ng police security si Vanessa para sa kanyang seguridad. Wala pong let up, wala pong whitewash at talaga pong kakasuhan lahat ng nagkakamaling polis. Klaro po yun naman. Pinakahuling impormasyon nakuha ng GMA News, Mike, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang manhunt operations ng mga tracker teams ng MPD hanggang sa mga oras na ito. At tiniyakan ng MPD na gagawin na lahat para makuha si Bautista sa lalong madaling panahon. Mike? Maraming salamat, Chong Consulta. Noong pong isang taon lang, mahigit 2,000 kaso ang sinampalaban sa mga pulis. May naparusahan naman kaya? Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Dahil tila malambot daw masyado ang batas sa mga pasaway na alagad ng batas, nagbibigay ito ng mensaheng, sige lang, tuloy niyo ang ligaya. Hanggang sa dumarami sila at pinamamarisan. Yan ang basa ng isang analyst. We don't see punishment meted out in a very swift manner and it is not very well publicized. Sa nakalipas lang na 6 na linggo, 14 na kaso na ng rape, kidnapping at murder ang di umano'y kinasasangkutan ng pulis. Ni-rape umano ng isang pulis ng MPD ang isang tindera sa loob mismo ng presinto. Bago nito, dinukot naman di umano ng 2 pulis Rizal ang isang buntis, saka ito pinagsasasaksak at itinapon sa Laguna. Batid ng pinuno ng PNP ang ginagawa ng ilang galamay ng kanyang organisasyon. I think this is a serious breach of discipline. Definitely, these are murder cases, rape cases. Ang nakakalungkot nga dito, yung 14, siyempre malulungkot naman din yung 135,000 minus 14 Yun ang nakakalungkot dyan Sa taong 2010, may 2,165 na kaso ng pang-aabuso ng pulis. Mas mababa ng kaunti kumpara noong 2009. Pero wala pa sa kalahati ang naresolba. Karamihan na suspindi lamang at hindi natanggal sa serbisyo. Noong 2009 nga, ibinasura ang marami sa mga kasong administratibo laban sa mga abusadong pulis. Pero kung may bulok man, iilan lang naman daw. Risk of our job. Kasi po, napakadaling kasuhan ng mga kapulisan. Isa sa mga akusado ngayon ay si Police Chief Inspector Edwin Faicho. Tinangkaraw niya at ng kanyang tauhan na dukutin ng isang Indian national hapon noong December 20. Pero sabi ni Faicho, Christmas party nila noon at nasa loob pa siya mismo ng opisina ni Chief Superintendent Mantele. Kinumpirma ito ng District Director ng Quezon City. Malinis yung konsensya namin at handa po kaming harapin kung ano man yung mga iisama sa amin. Nagpakandak po ako ng pre-charge investigation. That is for administrative case ng ating mga tao. Para naman mapatunayan kung talagang sila ay nagkasala. Pero sa kabila ng datos, hindi parusa ang nakikitang solusyon ng pamunuan ng PNP, kundi mas mahigpit daw na recruitment process. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tumako po tayo sa sa Baguio City, hindi lang mga gulay ang apektado ng frost sa Benguet, pati ang mga taniman ng bulaklak ay napiperwisyo na rin. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Anturaman. Marisol?
Mel, ramdam na nga rin ang epekto ng malamig na panahon sa mga pananim ng bulaklak sa ilang bayan dito sa Benguet na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng frost. Ito ang bakas ng perwisyong dulot ng frost. Ang namumuting taniman ng mga gulay dahil sa kapalang frost na pinuntahan ng GMA News Kamakalawa, naninilaw na ngayon. Tanging mga ibon na lang ang nakikinabang. Ang batis na ito, umuusok ang tubig sa sobrang lamig. Ang tubig naman ito, naging yelo na. Pero hindi lang ang mga pananim na gulay ang tinamaan ng frost. Pati mga bulaklak na karaniwang dinadala sa Metro Manila at ibang lugar, nagyayelo na rin. Nasa loob na ng greenhouse ang taniman ng mga bulaklak na ito. Pero kahit nasa loob na, aminado ang may-ari nito na posibleng hindi pa rin ito makaligtas sa perwisyong dulot ng frost. Hindi pwede na yan. Di man pinapasok ng yelo, kitang-kita na ang epekto sa mga bulaklak. Kaya mga flower farmer, walang magawa kundi pitasin na ang mga tanim ng bulaklak at ibenta sa murang halaga. Yung mga bulaklak, mahinang magbuka, ganun. Pag sinabing mahina, Yung matagal ang pagbubuka ng bulaklak. Kaya ito nakikita nyo, sira na lahat yung bulaklak natin ngayon. Kasi pumasok na yung lamig. Kung pumapasok na yung frost, nakikita mo yung nangyari sa bulaklak natin. No? Masisira na yan, magkakaganito na. Yun ang mangyayari sa bulaklak natin. Actually, ito kahit third class hindi na mabibili. Plantasyon naman ng mga rosas at Malaysian moms sa La Trinidad, nahihirapang bumuka ang mga bulaklak dahil din sa sobrang lamig. Hindi man apektado mga kalidad ng rosas, sa bilang naman daw magkakaproblema. Marami kang na-harvest nung tag-init. Paglamig naman, mababawasan. Dahil dito, asahan na magkakaroon ng kakulangan sa supply at magtataas ang presyo ng mga bulaklak pagdating ng Pebrero, buwan ng mga puso at flower festival naman sa Baguio. Ang dati raw na 1,000 dosenang bulaklak na kanilang naihahatid sa Dangon sa Maynila, magiging 200 hanggang 300 dosena na lang. Yun ang talagang problema ngayon. Sa mga buwan na yun, talagang bababa yung supply ng bulaklak. Talagang malaki yung effect ng ice dito. Kaya nga, that is the problem of the all farmers. Hopefully, hindi lahat apektado. Ganun din ang pasakit na dala ng frost sa iba pang produkto ng Benguet. Ang mga magsasakang ito naman, bagamat bubut pa ang mga tanim na carrots, inani na. Di bale na raw di mabawi ang puhunan, wag lang tuluyang di mapakinabangan. May ng mga gobyerno natin, yung mga ibang ginagawa nila para tumulong sa mga apektuhan, yung nagbibigay sila ng mga seedlings. Mel, dito naman sa Baguio City, patuloy tayong nakakaranas ng malamig na panahon. Bagamat naitalang pinakamainit ang temperatura simula ng 2011 na nasa 12.0 degrees Celsius, hindi naman daw ito nangangahulugan na tataas na ang temperatura. Sa katunayan, ayon sa Pag-asa, hanggang nariyan daw ang hanging amihan at ang formation ng snow sa mainland China. Patuloy raw tayong makakaranas ng malamig na panahon at bababa pa ang temperatura. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Samantala, ayon sa Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng ilang gulay pero sa ilang palengke na napuntahan ng GMA News, nananatiling mataas ang presyohan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakangiti si Tess habang bumibili ng isang malaking supot ng mga repolyong galing Baguio City. Mula sa 280 pesos daw nitong Lunes, ngayon 100 pesos na lang ito. Ang kada supot, katumbas daw ng 15 kilo. Binababaan din namin. Siyempre, kawawa naman yung namimili. Ang benta lang namin per kilo, 30. Dati. Tapos ngayon, 20 na lang. Pero maraming gulay ang mataas pa rin ang presyo. Halimbawa noong nakaraang linggo, 35 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng sitaw sa Balintawak Market. Ngayon 80 hanggang 90 na ito. Ang patola, 10 hanggang 15 pesos noon pero 25 hanggang 30 na ngayon. Ang ampalaya, dumoble rin ang presyo na ngayon 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang kamatis, 25 hanggang 30 pesos na ang dating 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. Tapos malamig ang panahon, kaya nawawala ang bunga niya. May kinikita pa ba kayo? Konti na lang. Kaya si Lucila, ang hinahanap ay ang pinakamurang gulay. Ang pecha, yung kuha ko 1 kilo, 20. Tapos yung labanos din, 20. Kahit na sabi nga nila, tumas man ang presyo, susunod at susunod ang tao, makabili lang.
Base sa monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na raw ang presyo ng mga gulay. During Christmas at after Christmas, yung pong cravings ng ating mga mamamayan na kumain po ng mas maraming karne kaysa sa gulay. Pero at this point in time na babalik na po yung interest ng ating mga kababayan sa pagkain huli ng dati na natin kinakain, we are expecting na ito po ay manonormalize ang presyo. Ngayon, ang epekto po naman ng pong frost ay hindi po namin ina-anticipate na magiging sobrang laki sa kadahilanan ang Department of Agriculture po ay naghanda ng pagpapalawak ng taniman sa ibang lugar. Bagamat napaaga raw ang dating ng frost na karaniwang tumatama raw kapag Pebrero, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang dapat ikabahala ang publiko. Tuloy-tuloy naman daw kasi ang tulong ng departamento sa mga apektadong magsasaka kasama na ang mga binaha sa Visayas at Mindanao. Huwag po tayong tamaan ng napakalakas na sakuna, ay we will maintain na maayos po ang presyo at meron pong enough supply sa merkado. Kung may epekto man daw ang toll hike sa presyo ng gulay, 15 hanggang 25 centavos lang daw ang inaasahang dagdag kada kilo. Bubuo rin ang task force ng DA kasama ang DTI at mga lokal na pamahalaan para bantayan ang presyo. Ang presyo ng asukal naman inaasahang bababa na rin dahil tuloy-tuloy raw ang milling sa ngayon. May ilan lang daw hoarders na nagpapataas ng presyo nito. Ang mga mangingisda naman, umaaray rin. Wala raw kasi silang mahuli dahil sa malamig na panahon. Sa palengke ng Balanga, 80 pesos na ang dating 60 pesos kada kilo ng bangus. Ang pusit, 300 pesos kada kilo na ang dating 250. Sa Malabon Navotas Fishport, umaabot na sa 3,000 pesos ang isang banyera ng isdang nabibili dati ng 1,500. Ang kada kilo ng tanige, mula sa 150 pesos, nasa 220 na kada kilo. Kaya ang mga namamakyaw di na gaanong nakikipag-unahan sa bulungan o bidding. Wala rin naman sila gaanong mabili dahil kakaunti lang ang huli. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 Oras. At tulad ng nabanggit ni Tina Panganiban Perez, apektado na rin po ng malamig na panahon ang bentahan ng isda sa Navotas Fishport. Ang mga presyo ng isda ang tinutukan ni Trisha Zafra. 3,100 pesos ang isang banyera ng isdang burot ni Aling Felia. 2,500 pesos lang ito dati, pero dahil konti ang huli, mahal ito ngayon. Nagtatago yata ng isda sa ilalim dahil malamig yung ibabaw ng dagat, diba? Meron man daw namimili, barat naman. Si Mang Jerry, retailer ng isda, tumawad ng 2,700 pesos. Labag man sa kalooban, ibinigay ni Aling Felia sa presyong 2,800 ang kanyang isda. Magkasundo lang sila. 2,500 pa nga. Ay, wala kami pagdadala ni Sarah dadalhin yan. Mapipilitan kami ibigay. Kung nasasaktan ang mga dealer, di pa raw ang mga retailer. Sir, bentahan sa palengke ngayon, matumal, malakas? Yung malakas din. Kailan may kataasan yung isda eh. Ano ba nabibili naman? Oo, siyempre, kailangan yung ulam yun. Lumobo ang presyo ng mga isdang dagat sa Navotas Fishport. Ang isang banyera na may higit 40 kilo ng tamban, 1,200 pesos ngayon. Dati itong 800 pesos. 5,100 ngayon ang alumahan na dating 4,500. 5,000 piso rin ang banyera ng galunggong na 3,500 lang dati. Kahit matumal rin, bagsak presyo naman ang mga isdang tabang gaya ng bangus. 80 to 85 per kilo ang wholesale nito ngayon. Pero di tulad ng isdang alat, marami raw huli sa palaisdaan kahit malamig. Ang supply sobra-sobra. Yung presyo nga lang bumabagsak. Sobrang dami. Saka yung tao, wala na yata pera mga buyer. 68 per kilo naman ang wholesale ng tilapia. Mura rin daw ngayon dahil sobra sa supply at matumal. Yun nga lang, naaapektuhan na raw ang tilapia farms sa baba ng temperatura ngayon. Dahil sa lamig ko, minsan namamatay kasi harvest nun, yung mga tilapia nun namamatay. Kaya dahil sa lamig. Trisha Zafra, Naka-Alerto, 24. Muling binuhay ang larong Parosebo sa isang pista ng barangay sa lalawigan ng Abra. Sa Agusan del Sur naman, isang eskwelahan ang nalubog sa baha. Yan ang mga ipinadala ng ating mga news scooper na tinutukan ni Josh Villanueva. Dahil sa mga pag-ulan, mistulang tinamaan ng delubyo nitong Lunes ang campus ng Philippine Normal University sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ilang gusali, halos bubong na lang ang nakalitaw sa kulay putik na baha. Kinabukasan, kitang-kita ang iniwang bakas ng matinding baha, makapal na putik at sira-sirang pasilidad.
Ang mga litrato ay padala ni Yus Cooper Nino Suwan. Isang tradisyonal na palarong Pinoy naman ang binuhay sa Dolores Abra, ang Palo Sebo. Ayon kay Yus Cooper JJ Buenafe, lagi raw may palaro tuwing pista ng barangay Kimbara tulad ng basketball at parlor games. Ngayon lang daw nagkaroon ng tradisyonal na larong Pinoy. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-U-Scoop ninyo. Chika Minute! Kamusta mga kapuso? Umanda na kayo sa uma at ikabong chikahan. Beauty queens na sila Maria Venus Ra at Krista Kleiner magtatagisan ng galing sa pagganta sa isang Valentine concert. At Solen Yusaf nagkwento tungkol kay Glee star Mark Saling na nakasama niya sa Boracay. May dapat na nga bang ikaselos si Richard Gutierrez. Malalaman natin ang sagot dyan at iba pang maiinit na chika maya-maya lang. Eksklusibo kasambahay na minamaltrato o bano ng kanyang mga amo, nagsampa na ng patong-patong na kaso. Eksklusibo uli, 3 taong gulang na bata, patay, matapos bumaon sa ulo ang istik ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. At ang parada sa bansang Espanya para sa paggunita sa 3 hari o 3 Kings. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Dalawang motorista ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang kotse sa mga konkretong harang sa Quirino Highway sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa isang iglap, naglaho ang ganda ng bagong kotse ito matapos umalik ang uso nito sa hilera ng mga concrete barrier sa bahagi ito ng Quirino Highway sa may barangay Balon Bato, Quezon City. Dahong alas 2:30 madaling araw nang mamataan manong humaharurot ang naturang kotse na sa di malamang dahilan ay biglang nawala ng kontrol at sumalpok sa mga harang. Nakita ko tumbok siya rito sa concrete barrier eh. Tapos itong mga tao naman dito sa beer house, tumakbo din sa akin para i-report to. Sugat ang naibaba ng mga responding taong bayan ang 2 sakay ng naaksidente sa sasakyan. Buti raw kamo at gumana ang airbag ng naturang kotse. Dahil kung nagkataon, mas malala raw ang pinsalang tinamo ng mga biktima. Basta may dugo lang dito yung driver sa tuhod. Tapos yung babae naman na sakay niya. Naman, di makahinga? Nahihirapan na siya. Nahirapan na huminga. Bagamat di pa matiyak ang dahilan ng aksidente, may suspetsya na ang mga otoridad. Bago raw kasi ang aksidente, nanggaling naman ito sa isang gimikan sa lugar. Pero ayon sa ilang mga nagpakilalang kamag-anak ng biktima, marahil ay nakatulog ang driver nito dahil sa matinding pagod. Pagod na, walang tulog. 4 araw na walang tulog. Tapos medyo dumaan pa na sila sa kunting kasiyahan. Ligtas na sa tiyak na kapahamakan ng 2 sakay ng naaksidenteng sasakyan. Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa wakas, nakalaposo na ang isang sospek sa pagpatay sa lungsod ng Muntinlupa. 10 buwan siyang nagtago. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. 10 buwan ding nagtago si Reynaldo Cabriles bago siya bumagsak sa kamay ng Muntinlupa Police. Pang-7 si Cabriles sa most wanted list ng Muntinlupa. Marso, nang mapatay umano niya sa saksak ang nakaalitang si Generoso Ibarbia sa rilis ng Kupang Muntinlupa. At mula noon ay nagtago na si Cabriles. Pero sa bisa ng warrant of arrest na nilabas si Judge Romulo Villanueva ng Muntinlupa RTC Branch 25, nasa kote ng mga operatibo si Cabriles sa Pembo, Makati matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad mula sa isang informante. Tinawag sa akin dito sa amin kung verification kung itong tao na to si kung may pending na kaso. Sabi, positive meron yan, warbaris. O inahuli ko na. Set ko yung operation. Ayon naman kay Cabriles, self-defense lang ang nangyari. Gugulpihin ko lang po sana at hinarang ko siya. At
Nang mabigla ako, naglabas po siya ng kutsilyo at inago ko. Yun, doon po ako nagkakatno na nadali ko siya. Ian Cruz Talerto, 24. Excited na si Bella Padilla sa bago niyang project na Machete. Ang description niya para sa bidang si Aljur Abrenica ay exciting daw katrabaho. Yan ang chika ni Lars Santiago. Bakas pa sa mukha ni Bella Padilla ang pinagtanggalan ng prosthetics para sa karakter niya sa Machete nang humarap siya para sa interview. Excited si Bella dahil ngayong araw ang simula ng taping niya para sa bagong Telefantasia kung saan siya ang leading lady ng bidang si Aljur Abrenica. Malaking hamon daw sa kanya ang show dahil dalawang karakter ang kanyang ginagampanan. Ang isa ay si Aguinaya, isang babae mula sa nakaraan, at ang isa naman ay si Rosella, ang babaeng nabubuhay sa kasalukuyan. Dito po, kasin po ako nung character ni Riza Sinon, pero ako mahirap. Siya super yaman. So, I work as a maid po dito. Tapos si Aguinaya naman, medyo mataas siya dun sa tribe nila. So, very contrast yung characters. Ilang beses pa lang nagkasama sina Aljur at Bella sa mga aktibidad para sa Machete at sa mga pagkakataong yon, maganda na ang naging impresyon ng dalaga sa binata. Mabait at exciting daw ito. Wala naman ako masabi kay Aljur, sobrang bait kasi, kaya nakakatuwa naman na maka-work. Tignan natin kasi a few times ko pa lang din naman siya nakakasama. Like today, I think this is the 5th time pa lang. So, medyo getting to know you stage pa lang kami. Itinuturing ni Bella ang sarili na mapalad dahil sa kanya ipinagkatiwala ng GMA ang papel bilang leading lady ni Aljur. Alam daw niyang maraming kababaihan ang may crush sa kapusuhang. Handa na ba si Bellang makitang nakabahan bilang Machete si Aljur? Nakita ko na. Nakita ko na talaga. Sabi ko, hindi. Nako, abangan na lang nila kasi may mga costume changes pa si Aljur na talagang magugulat yung mga tao. Okay naman. Very satisfactory ang mga nangyayari. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, beauty queens Maria Venus-Ra at Krista Kleiner sasabak na sa pagko-concert. Mamaya na yan. Mel? Salamat, Pia. Ilang araw bago ang pista ng Itim na Nazareno, nagpupunta na mga deboto sa Quiapo sa Maynila. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar? Mel, nagsimula na nga magdatingan ng mga deboto ng Itim na Nazareno kahit sa linggo pa ang pista. Kaya naman yung ibang mga vendor dito tuwang-tuwa dahil sa biyayang hatid daw ng Itim na Nazareno. Mistulang araw na ng pista sa tuwing hahataw sa pagdramang 11 taong gulang na si Ernesto. Siya ang drummer ng Lion Dancer na nagsasayaw sa mga mahintuang tindahan. Kada sayaw ng kapwa-batang kasamahan at tuwing matatapos ang pagpalo ni Ernesto sa drum, instant pera agad na nakasanayan na nilang gawin taon-taon dito sa Quiapo. Bakit? Ba't kailangan nagla-lion dance tuwing pista ng Quiapo? Para po maging masayang piyesta ng Quiapo. Talaga? Ano sinasabi ng mga pinagsasayawan nyo? Natutuwa ba? Opo, kasi medyo masaya po yung pagsayaw namin. Ang galing mo magtambol eh. Drummer ka ba talaga? Hindi po. Ba't ang galing mo magtambol? Galing lang po ako magtambol. Ang mga vendor at tindahan na napapasaya ng grupo ni Ernesto, todo rin ang pasasalamat dahil tuwing pista ng Quiapo, humahataw ang kanilang kita. Lalo na ang mga religious item na binibenta nila. Si Aling Nene, bukod sa pagiging deboto, dalaga pa lang daw siya, vendor na siya ng mga imahe ng Itim na Nazareno. Natanggap na raw niya ang matagal ng hiling dahil graduate na sa kolehiyo ang 4 na anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga imahe. Siguro po, kadadasal ko siguro sa kanya. Binigyan kami ng mga ganyang puhunan. Tapos na pag-aral ko yung anak ko. Mahigpit ang ipinatutupad na patakaran sa mga vendor. Hindi sila pwedeng lumampas sa yellow lane na itinalaga ng mga otoridad. Tuloy ang pagroronda ng mga pulis para itaboy ang mga vendor na humaharang sa kalye. Hindi pinahihintulutang okupahin ng mga vendor ang kalye dahil wala nang madadaanan ng mga tao. Kapag siksika, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga snatcher at mga taong gustong manggulo sa kaayusan. Ang amin lang naman lalo namin pinaiigting yung paninilbihan sa kanila para mabigyan sila ng seguridad. Bibilang pa ng 2 araw para sa prosesyon ng Itim na Nazareno pero dagsana ang mga deboto rito sa Quiapo. Si Aling Conchita, bitbit ang anak na si Salvacion na may kondisyong dwarfism.
Dahil sa itsura, naging sentro siya ng atensyon sa Quiapo. May mga nagbibigay pa nga ng abuloy. Pagka pumasok kami simbahan, yon hinihingi ko yung bigyan siya ng mahabang buhay o bigyan siya ng magandang katawan. 5 taon ng deboto si Aling Conchita, pero ang pagbitbit sa anak ay hindi raw para pagkakitaan. Nais lang daw niyang mabasbasan si Salvacion at para ilapit siya sa milagrosong itim na Nazareno. Mela, ipapaliwanag ko lang na sa Sunday, yan yung mismong pista ng itim na Nazareno. Nakatayo ako dito sa harap ng Quiapo Church dahil dito nga yung ipapasok yung itim na Nazareno mula dyan sa Quirino Grandstand. At yung nakikita nyo sa may gitna mismo at tapat nung entrance itong Quiapo Church, dyan ipaparada yung itim na Nazareno papasok dyan sa loob ng Quiapo Church at dyan mamamalagi ng buong taon. Itong mga nakikita nyo mga tao rito ay mga nagsimba yan sa loob ng Quiapo Church at yung iba ay uuwi at babalik na lang sa Sunday. Pero itong ibang mga pumupunta rito ay mga deboto rin na nagpauna na rito at nagdarasal. Araw-araw daw sila pupunta rito hanggang sa Sunday maipasok dito yung itim na Nazareno. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Susunod! Exclusive! Kasambahay na minaltrato umano ng kanyang mga amo, nagsampa na ng patong-patong na kaso. Isa pang exclusive. 3 taong gulang na bata, patay. Matapos bumuon sa ulo ang stick ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. At ang parada sa bansang Espanya para sa paggunita sa 3 hari o 3 Kings. Tutok lang dito sa 24 oras. Sa bansang Canada, isang batang babae ang nakadiskubre ng isang supernova o isang bituin. Naispatan nito ni Catherine habang tumitingin siya sa imahe sa kalawakan. Kasama niya noon ang kanyang ama na isang amateur astronomer. Ang supernova po ay yung bituin na sumasabog habang papatapos na ang buhay nito. Kinumpirma ng Royal Astronomical Society of Canada ang supernova na nadiskubre ng 10 taong gulang na si Catherine. Siya ang sinasabing pinakabatang nakagawa ng ganoong discovery. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nagsampa na ng patong-patong na kaso ang kasambahay sa Maynila na minaltrato umano ng kanyang mga amo. Nakatutok si Cara David Exclusivo. Sa loob ng 2 taon, tiniis daw ni Violi, hindi niya tunay na pangalan, ang pang-aabuso ng amo niyang sina Mario at Cynthia Regis. Baka sa kanyang katawan ang peklat ng pagmamaltrato, balikat at mga kamay na pinukpok umano ng martilyo, tiyan na puno ng peklat ng saksak at kung ano-ano pang sugat, dulot umano ng paulit-ulit na pambubugbog. Sinusuntok po, tinatadyakan, sinasampal po. Parang lahat-lahat na po eh. Minsan po naisip ko rin pong magpakamatay. Kasi hindi ko na rin po kasi kaya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinadaan ni Violi ang kanyang paghingi ng saklolo. Inilusot niya ito sa pamamagitan naman ng maliliit na butas na ito. At nitong Martes, nakita ng kanyang kapitbahay. Sinagot ang kanyang panalangin ng mga taga-Women's Desk ng Manila Police District at mga tauhan ng barangay na dumating. Hindi magagawa ng isang bata para saktan mo yung sarili mo. Yung tainga niya, pipi na. Tapos yung mga balikat niya, akala mo ba talaga kargador siya eh. Kanina, nagsampa na ng kasong illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa anti-trafficking law ang pulis laban sa mag-asawang Mario at Cynthia Regis. Sinubukan naming hanapin ang mag-asawa pero nakakandado na ang kanilang tahanan. Ayon sa pulis, itinatanggi ng mag-asawa ang pagmamaltrato. Si Violi raw ang gumawa ng mga sugat na ito sa kanyang sarili. Ayon sa kanila, pag naglalaba daw yung babae, yung katulong, yung accident prone, lagi nasasabit yung likod doon sa washing machine, sa may sampayan, kaya nagkakasugat-sugat. Yun ang sabi nila? Sabi nila. Sa interview namin sa lahat doon, sinasaktan. At doon daw sa area na yon, talagang noted yung
allegedly sa pananakit ng katulong. Kanina, sinamahan namin sa DSWD si Violi. Nangako ang DSWD na bibigyang proteksyon si Violi. Tutulungan sa medikal, legal at psychological nitong mga pangangailangan. She's now in good hands with the government. Sana sa kamay ng DSWD, tuluyan ng maghilom ang mga sugat ni Violi, sugat di lamang sa katawan, kundi pati sa kalooban. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Sa Novaliches, sa Quezon City, isang batang 3 taong gulang ang namatay nung pagsalubong sa bagong taon. Natusok ang kanyang ulo ng stick ng paputok na kung tawagin po ay kwiton. Mas makapal po yan kaysa sa stick ng kwitis. Hindi kasama sa listahan ng DOH ang kasong ito. Nakatutok si Mark Salazar, exclusive. Unika iha si Bea Cassandra, ang bukal ng kaligayahan ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at kahit nga raw nang hindi niya kilala. Ganyan po talaga siya kabibo. Lahat ng taong makita niya, "Ay kuya," maski mga nagbebenta lang dyan, "Ay kuya," palabati siya tsaka bibo siya. Pero 15 minutos bago ang bagong taon, naganap ang hindi inaasahang salubong ng pamilya Hilario. Magka-countdown kami sa labas, magtatalunan nga po kami. Bigla pong may narinig siyang tumunog. Malapit po kami sa buko. So akala niya buko. Sabi niya, "Uy, buti na lang hindi kami tinamaan." Tapos nung pag gano'n niya, nakita niya na lang yung anak niya. Meron na pong stick sa ulo. Na nakaturok sa ulo niya. Stick na kahoy mula sa kwiton na mas mataba raw ng konti sa kwitis ang bumaon sa ulo ni Bea. Nakuha pa ng batang lumaban para mabuhay sa 3 ospital na pinagdalhan sa kanya. Pero January 2, sumuko rin siya sa edad na 3. Tinanggap na lang namin. Sabi ko nila sa kanya na alam ko mahirap pero tulungan mo na lang si mami na makayanan yung mga pagsubok na dumadaan sa amin. Angel. Opo, sabi nga po nila, ang batang wala pang 7 years old. Angel yan pag akyat agad. Ang Diyos po natin ang nagbibigay ng pag-asa at lakas sa panahon ng ating mga kalungkutan at panahon. Kanina sa libing ni Bea, naramdaman ang pinakamasakit na yugto ng kanyang paglisan. Batid ng ina ni Bea na walang pwedeng sisihin sa nangyari sa kanyang anak. Pero mas malinaw na sa kanya ngayong sa gitna ng putukan ng bagong taon, pwedeng manggaling ang peligro kahit saan. Hindi lang nila sukat akalaing kukunin ang kanilang anghel sa pinakadipang karaniwang paraan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Meron po tayong balita mula sa bansang Spain. Pumarada ang mga makukulay na mga float para sa taunang pagdiriwang ng gabi ng Epiphany. Yan po yung pag-alala sa pagbisita ng 3 haring mago sa sanggol na si Jesus. Namangha ang libo-libong chikiting sa panonood. May babae na nasa malaking balloon ball. Yan, sa loob yung babae yun, no? May mga clown, mga juggler, may sirena. Nagmarcha rin ang mga gansa. Pero ang mga bida, syempre, ang tinatawag na 3 wise men, sina Melchor, Gaspar at Baltasar, sakay ang kanilang magarbong float. Ginaganap ang King's Holiday kung tawagin doon tuwing 5 ng Enero. Chika Minute! Mula sa pagiging beauty queens, mag-aala concert queen na nga ba sina Miss Universe Philippines Venus Ra at 2010 Binibining Pilipinas International Krista Kleiner? Magtatagisan kasi ang dalawa sa kanilang kauna-unahang Valentine concert. Makichika kay Nelson Canlas. Ilang beses ding inintriga sina Miss Universe Philippines Maria Venus Ra at 2010 Binibining Pilipinas International Krista Kleiner. Ngayong Valentine's, magbubuno ang dalawa. Magtatagisan ang galing sa pagkanta sina Venus at Krista sa kanilang kauna-unahang Valentine's concert kung saan kasama nila si 2010 Miss Resorts World Wendy Tabusala at ang international balladeer na si Christian Bautista. Sa pictorial nila, nagbibiroan at nagtatawanan pa sina Venus at Krista. Ang tagal-tagal na nun, mag-iisang taon na. And I think, alam niyo yun, parang yun nga, as what Krista said, parang hindi naman dapat talaga kami pinag-aaway nila. We're both
winners of the same pageant. We're teammates. For us, we have this sisterhood through Binibining Pilipinas. And hopefully people can finally realize that they should drop all yung mga stories na ginagawa nila. Sabado si Venus dahil ito raw ang unang sabak niya sa pagkanta at Resorts World agad ang venue. Alam din daw ni Venus kung gaano katindi mag-perform si Krista. Si Krista, napanood ko yan maraming beses. Binibining Pilipinas pa lang, Julio Iglesias. Sobrang galing ni Krista. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Dahil Valentine's nga ang concert nila, special guest ni Krista ang boyfriend niyang si JR na manonood lang sa audience. Si Venus naman, darating kaya ang napapabalitang non-showbiz na manliligaw niya? Hindi po totoo na may nanliligaw. Nagtataka nga ako kung bakit wala. Pero okay lang po yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Masaya at maingay. Ganyan kung salubungin natin ang bagong taon. Ngunit sa halip na naggaganda ang fireworks, ang pumailan lang sa kalangitan, walang tigil na pagbagsak ng ulan ang naging simula ng 2011 sa mga taga Surigao del Sur. Sa ngayon, malawak ang pagbaha na ang naranasan ng ating mga kababayan doon. Ang GMA Kapuso Foundation agad nagtungo sa Surigao del Sur para mag-abot ng tulong. Malakas ang ulan na sumalubong sa aming grupo sa Surigao del Sur. Walang tigil na pag-ulan na nagpalubog sa halos 12 bayan ng lalawigan. Bagamat taon-taon kong bahain ang Surigao del Sur, ngayon pa lamang sila nakaranas ng ganitong kalawak na pinsala. Malaking tingong ko pang dagok sa developmental efforts ng probinsya kasi alam naman nyo naman na kami, we are one of the poorest province in the country. Ito ay makakadagdag na naman ito sa problema namin. At dahil dito agad tumugon ang GMA Kapuso Foundation. Namahagi tayo roon ng makakain na maipagtatawid gutom ng ating mga kababayang nasalanta. Malaking pasalamat na ako, Joy, sa GMA Foundation, GMA Kapuso Foundation, because they were the first to respond to our needs. Dahil sa malawakang pagbaha, kinailangang lisanin ang nawasak na tirahan at unti-unting ibangon ang nasirang kabuhayan. In every calamities, we need to be strong para lang po mabuhay. Maging ang pag-aaral ng mga bata itinigil dahil sinira rin ng baha ang mga gamit sa eskwela. Yung mga libro, wala talaga ma'am, lahat talaga. Pati yung mga yung mga gamit ko, pati chalk, lahat nasira talaga. Kung sino po yung may tutulong sa amin, maghingi lang po ako ng mga para pandagdag lang sa namin, yung mga devices, yung mga stop toys na para gamitin sa instructional materials para gamitin sa pagtuturo ko. Ngunit sa kabila ng pagkasalanta, ilan sa ating mga kababayan patuloy pa rin sa pagkayod para mabuhay. Ano dati hanap buhay nyo? Farming. Magkagaitong baha, nagbangka. Namamangka. So pagbaha lang to, pero pagbaha lang. Hindi pa tiyak kung kailan makababangon ang Surigao del Sur, pero bilang mga Pinoy, ang ating pagmamalasakit ay magpapatuloy. Sobra-sobra talagang pasasalamat namin kasi kung hindi kayo nakarating dito, siguro wala kaming makain. Maraming salamat po sa Cebu Pacific Air na nagatid sa mga pinamahagi nating relief goods. Ganon din sa lahat ng nakiisa at patuloy na tumutulong sa Operation Bayanihan o ang Relief Operation Project ng GMA Kapuso Foundation. Samantala sa mga nais magpaabot ng tulong, gaya ng pagkain, mga iba't ibang gamit at damit, magsadya po sa aming tanggapan, maaari rin magdeposito ng donations sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Up next, fiancé ni Prince William na si Kate Middleton, cover girl ng isang sosyal na magazine sa UK. Iwamoto nawala sa limelight dahil buntis daw. At Solen Yusaf nagkwento tungkol sa bonding nila ng Glee star na si Mark Salling sa Boracay. Meron bang dapat ikaselos si Richard Gutierrez?
dito sa 24 Oras. Panoorin niyo po itong balitang ito tungkol sa pagbabagong buhay ng isang palaboy sa Amerika dahil sa kanyang magandang boses. Sa kalsada na diskubre ng isang reporter ang kakaibang kakayahan ng palaboy na yan na si Ted Williams. We'll be back with more right after these words. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. And we'll be back with more right after these words. Pumatok ang video na yan sa internet at naimbitahan siyang maging guest announcer sa isang programa sa radyo. Nakatakda na rin ang kanyang mga guesting sa telebisyon. At may alok na trabaho sa kanya ang team sa NBA na Cleveland Cavaliers. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ina na taga New York. Nasira noon ang buhay niyan si Ted na yan nang malulong siya sa alak at droga. Nakulong na rin siya dahil sa ilang kaso ng pagnanakaw. 3 pulis Quezon City at 4 na Indian national ang naharap ngayon sa kasong murder at kidnapping. Dahil ito sa umunoy tangka nilang pagdukot sa isa pang Indian national at umunoy pagpatay sa 2 kasama nito noong isang buwan. Nakatutok si Micaela Papa. Abot tanggi sa aligasyong kidnapping at murder ang 3 pulis Quezon City sa tangkang pagkidnap sa Indian national na si Manjinder James Kumar noong December 20, 2010 at sa pagdukot at pagpatay sa 2 kasama niya. Isinampa na ang patong-patong na asuntong kidnapping, attempted kidnapping, frustrated homicide at murder kina Police Chief Inspector Edwin Faicho, PO2 Edmund Faculdar at PO1 Mark Edward Zapata. Sinampahan din ng reklamo ang 4 pang sospek na pinaghahanap ngayon, sina Gordon Shan alias GD Singh, Saudagar Singh, Deepak Kumar at Baldev Singh Brar. Kinasuhan din si Charles Pineda Lu alias Bobon. Base sa kwento ni James Kumar, nasa FD Harrison Boulevard sa Pasay daw siya at mga kasamang sina Ferdinand Duret at Andy Ngi. Bandang alas 3:30 ng hapon noong December 20, bigla raw silang hinarang ng grupo ng mga pulis sa pangunguna ni Faicho. Natunugan ni Kumar ang masamang balak sa kanya kaya bumaba siya sa sakyan at tumakbo. Sakto naman sa lugar si Pasay Police Senior Inspector Renato Apolinario na galing daw sa Christmas party. After nang announce niya yung kanyang sarili at in-identify na siya ay police officer ng Pasay, sumagot din na police official din ako. Sabi ni James Kumar, huwag kayong maniwala dahil ito, kikidnapin ako. Nagpaputok daw agad ang mga suspect. Si Kumar nakapagtago sa likod ni Apolinario na nabaril sa harapan. Tinamaan din daw si Kumar sa balikat pero nakatakas. Habang papatakas, nakita raw ni Kumar ang grupo ng mga Indian sa pangunguna ni Singh sa isang kotse. Nakatakas ang grupo ng mga pulis at nina Singh, tangayan 2 kaibigan ni Kumar na sina Ret at Ngi. Si Ret natagpo ang patay sa Bataan kinabukasan. Ang bangkay ni Ngi nakita sa Pangasinan. Suspects na mga pulis ay under the restricted custody of QCPD. I have instructed also the District Director of Southern Police District, Chief Superintendent De Los Santos, to continue with the investigation because we still have some jandos that need to be identified. Sana ho magkita-kita kami sa piskalya, ng korte. Dati na raw may banta sa buhay ni James Kumar na leader ng isang Indian temple. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Ito pa ho mga kapuso, may isa pang pulis na naman na posibleng makasuhan niya na matapos siya umanong saksakin ng balisong sa ulo ang isang binata. Nakatutok si Rida Reyes. Kuhang video ito, ilang minuto lamang matapos saksakin ng binata ng balisong sa ulo ng kapitbahay niyang isa umanong pulis. Kaya hindi lubos maisip ni Christopher J. Garcia na muntik-muntikan ang magwakas ang kanyang buhay sa mismong unang araw ng bagong taon. Lasing na lasing siya ginawa niya, pinasisipahan, pinagpapalo niya po ng kahoy na hindi niya inabutan si Anton dahil nakapasok ng bahay. Ako po yung napagbalihan niya. Ligtas na ngayon sa kapahamakan si Christopher matapos maoperahan pero under observation pa rin dahil tumagos hanggang bungo ang tinamong saksak. Kinilala ang suspect na si PO2 Pedro Reyes, pulis ng Southern Police District Headquarters. Ilang araw na raw siyang di nagre-report sa opisina ayon sa hepe ng SPD. Pero oras na mapatunayang sangkot nga si Reyes sa insidente, hindi raw sila magdadalawang isip na sampahan siya ng kasong administratibo. I already called the attention of his immediate superior. The moment there's a case filed against him, we now charge him immediately.
administratively. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District sa insidente. Isa sa ilalim rin daw sa background check si PO2 Reyes. Yung record check napaka-importante yun. If yung police officer may mga previous record relating doon sa nangyari, so syempre it will be assessed and evaluated. At dahil sa kabi-kabilang kasong kinasasangkutan ng mga pulis, may panawagan ng MPD. Hindi naman po lahat ng pulis kumbaga nasasangkot sa mga ganyang klaseng insidente. Huwag po kagad tayong manghusga kasi po meron po tayong batas na umiiral. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinaigting ng gobyerno ang paghabol sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ang pinakahuling nahatulan ng guilty sa kasong tax evasion, ang kilalang dermatologist na si Dr. Joel Mendez. Nakatutok si Teresa Andrada. Kilalang dermatologist si Dr. Joel Mendez, doktor ng ilang celebrities. May-ari siya ng chain ng beauty clinics tulad ng Wellness Center, Mendez Body and Face Salon and Spa at Mendez Body and Face Clinic na may mga branch sa Quezon City, Makati, San Fernando at Dagupan. Hinatulan siya ngayon ng guilty beyond reasonable doubt sa dalawang kaso ng tax evasion ng Second Division ng Court of Tax Appeals. We're happy that one of those cases had finally been resolved by the court. But of course, the party has his other remedies. But hopefully, this is the beginning of resolutions of a lot of the cases that are pending. Kinasuhan si Mendez dahil sa hindi pag-file ng income tax return o ITR noong 2002 at pag-file ng ITR na may maling impormasyon noong 2003. Sa kabuuan, 3.6 million pesos ang dinabayarang buwis. Pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon at multang 20,000 pesos ang parusa kay Mendez. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ni Mendez. Ang DOJ naman, nagbigay na ng deadline sa mga prosecutor para sa pagresolba sa 12 pang tax evasion complaint na ilang taon nang nakabinbin sa kanilang tanggapan, kabilang ang sa ilang celebrities. Natapos na kasi ang preliminary investigation at hinihintay na lang ang rekomendasyon ng prosecutor na may hawak sa reklamo. I have also directed Yusek Baraan to instruct the handling prosecutors to fast-track the resolution of these 12 old cases. May deadline na rin para sa mga reklamong tax evasion at smuggling na sinampa sa ilalim ng Aquino administration. Mula July 2, 2010, 23 reklamo ng tax evasion na ang nasampa ng BIR. For the RATS rates case, the new RATS rates cases filed since July, I gave them January 15 deadline. This old cases, since I just got the list today, I'll issue also a similar memo and give them a deadline, probably end of January. At para mapuwersa, kung mabibigo raw maabot ang deadline, hindi muna babayaran ang mga allowance at benepisyo ng handling prosecutor hanggat di nare-resolba ang kaso. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag si Dr. Joel Mendez kaugnay sa guilty verdict sa kanyang tax evasion case. Ayon po yan sa kanyang abogado na si Attorney Candice Bandong. Hindi pala rehistrado sa Philippine Shippers Bureau yung cargo forwarder na inulan o inukulan ngayon ng reklamo dahil sa mga nawawalang bagahe. Nakatutok si Sherian Torres. Binahan ng paghingi ng tulong ang GMA News mula na maibalita ang problema ng mga kababayan nating may nawawala o kaya'y sobrang atrasadong dating ng bagahe galing abroad. Kasama na rito ang mag-asawang Chita at Florentino Dulos na nagpadala ng 3 bagahe sa Ace Cargo noong January 2010. Panregalo sa ikinasal na kaanak noong Marso, panghanda, pasalubong at gamit sana sa kanilang feeding program sa Agour La Union ang laman nito. Noong April na tumawag, sabi nagsisegregate na sila para facilitate yung pag-deliver sa bahay-bahay. Sabi niya, kung gusto niyo ma'am, bayaran namin kayo ng 300 a box. Sabi ko, 300 a box? Sabi ko, hindi ko tatanggapin yung 300. Ang gusto ko yung kahon ko. Muli maghapon namin kinontak ang Ace Cargo para hinga ng panig, pero hindi sila sumasagot sa mga tawag namin. Kahapon lang hinarap kami ng customer officer nito, pero tumangging magpa-interview. Paliwanag niyan, nagkaproblema raw sila sa operasyon, kaya naipit ang mga kargamento sabay pagtitiyak na minamadali na ang pag-release sa mga ito.
Sabi ng Philippine Shippers Bureau, di rehistrado ang Ace Cargo at taon-taon, di daw bumababa sa 200 reklamo ang tinatanggap nila at nire-resolba tungkol sa mga di rehistradong shipping companies. Nakikipag-coordinate kami sa Bureau of Customs. We are representing the balikbayan shippers that yung kanilang balikbayan boxes na nakatenga sa Bureau of Customs pinaparelease namin. Kung pwedeng ma-release at at minimal cost. Pero sabi ng Philippine Shippers Bureau, makakaiwas naman sana yung ating mga kababayan na makakontrata ng mga tinatawag na fly-by-night company sa abroad. Ito ay kung titignan lamang nila kung merong lisensya ng PSB ang mga kumpanyang kinukontrata nila sa loob ng mismong opisina ng mga ito. At dun sa mga nawawala o kaya ay nadedelay ang dating ng mga kargamento, may pag-asa pa raw para mabawi ang mga ito. Pwede nating mabigyan sila ng assistance. Kung ready naman yung inyong mga ebidensya, yung mga receipts, mga pinagbayaran, so mas madaling masettle sa ginagawa lang namin yung mga 2 to 3 hearings. Bukas daw ang PSB hotlines at DTI website sa mga gustong humingi ng tulong. Kailangan lang daw nila magpakita ng resibo at transaksyon at iba pang ebidensya. At para makaiwas malagay sa ganitong sitwasyon, siguruhin daw na ang pagpapadalhan ay lisensyado. Hanapin ang nakapaskil na PSB license kung saan makikita ang license number na may dry seal. Dapat di-expired ang lisensya. Ang grupo ni Gabriela Party List Representative Des Biminda Ilagan, nagbukas na rin ng hotline para sa mga kailangan ng tulong tungkol sa kanilang bagahe. We encourage the public, lalong-lalo na yung mga naging biktima ng mga nawalang package, naging biktima ng mga missing items sa kanilang package, na lumabas, pumunta sa aming opisina at nang meron naman kaming mas matibay na pinaghahawakan na ebidensya, a congressional inquiry would be very useful. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. Ligtas mula sa sapilitang pamamalimos. Puno ng mga sugat at pasa sa katawan ng bata at ang gumawa raw noon ang dalagitan nilang kapitbahay na dumukot sa bata. Nakatutok si PR Kanghel. Siyam na araw na hinanap ng kanyang mga magulang ang 8 taong gulang na si Otoy bago muling nakapiling. Nang muling magkita, sugat-sugat na ang katawan ni Otoy at kitang-kita ang namuong dugo sa kanyang mata. Kwento ng ama, pinagbubugbog si Otoy ng kanilang 13 anyos na dalagitang kapitbahay matapos nitong tangayin ang kanilang anak at gamitin sa pamamalimos. Ngayon, pinagsabihan ko tong kapitbahay ko na to na nga wag na niyan dalhin tong anak ko kung umaalis kasi wala pa tong alam kung saan lugar doon sa amin. Mula Valenzuela, dinala si Otoy sa Cabuyao, Laguna. Doon may nakakita sa kanya habang binubugbog ng dalagitang suspect. Ang nakakita sa kanya, nagmagandang loob at iniligtas si Otoy sa dalagita na agad daw nakatakas. Kwento ni Otoy, sari-saring pananakit ang ginawa sa kanya. Nangyam po ako sa mukha. Nagkukulot-kulot. Nagpengot. Papala ko sa mga mukha-mukha. Masakit na nga yung nagagawa niya. Di pa nga ako nakakabaw. Itisin ko lang po. Pero sa murang edad, nagpakita pa rin ng katatagan ng loob si Otoy. Idinaan daw niya kasi sa dasal ang lahat. Anong dasal mo noon? Ibig ko, makauwi na ako. Makasama ko na sila mama. Agad sinundo ng DSWD si Otoy at ang kanyang mamagulang sa tanggapan ng DCWB matapos silang humingi ng tulong sa programang Oro mismo ni Gani Oro. Ipasusuri daw nila si Otoy sa ospital at makikipag-ugnayan sa lokal na DSWD para mahanap ang dalagitang nambugbog umano kay Otoy. Dahil menor de edad ang suspect, di siya makakasuhan pero posibleng papanagutin ang kanyang mga magulang. Paalala naman nila sa mga magulang, bantayang mabuti ang mga anak para di na maulit ang ganitong kaso. Dapat sa simula pa lang, nabibigyan na ng proper attention yung mga anak natin. Maging konti o marami man, kailangan yung attention natin bilang mga parents nandoon. PR Kanghel, Nakatutok, 24 Oras. Nasa cover ng isang high society magazine ang royal bride-to-be na si Kate Middleton. Lumabas ang larawan ng future wife ni Prince William sa cover ng UK February issue ng Tatler magazine. Kapansin-pansin na malapap ang naging treatment sa kanyang cover photos. Nakaset ng ikasal si Kate sa prinsipe ng Britanya sa April 29 sa tanyag na Westminster Abbey.
Handa na raw na muling magpa-sexy si Iwamoto. Ano naman kaya masasabi niya sa balitang nabuntis daw siya? Kaya hindi siya masyadong visible last 2010. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Walang kanin, kundi puro prutas, gulay at isda lang ang kinakain ngayon ni Iwamoto. Nadagdagan daw kasi ang timbang niya dahil sa maraming kinain nitong Christmas season. Sinasamahan pa niya ang diet ng pag-iensayo sa gym at pagtitrain sa kickboxing. I'm scared na bumalik ulit sa malaking bulas na katawan ko dati. So, kapag nakikita ko na konting laki lang, nagda-diet agad ako para hindi na ako ma-stress pag dumating pa sa point. Nitong nagdaang taon, naging limitado ang pagtanggap ni Iwa ng mga proyekto. Inuna raw kasi niya ang pangangalaga sa kalusugan at ang ilang business. Ngayong sa tingin niya ay nakaayos na ang lahat, handa na raw siyang muling sumabak sa showbiz at una nga niyang assignment ang Dwarfina, kung saan gumaganap siya bilang salbaheng stepsister ni Heart Evangelista. Definitely back to work. Kasi halos isang taon din ako nagpahinga na straight. Yung wala akong tinatanggap na soap, then wala ring ngayon, i-start ko ng right yung year ko. So, itong January, mag-work na agad ako, Dwarfina agad. Pinagtatawanan lang ni Iwa ang kumalat na chismis na nawala raw sa sirkulasyon dahil buntis siya. Sabi ko po hindi po. It doesn't mean na hindi ako nakikita, I'm pregnant na. And it doesn't mean na bumalik ako ngayon, nagpalaglag na ako. Kung mabuntis man po ako, hindi po ako papayag na itago. Kasi buntis ako, anak ko yun, itatago ko, di ba? Basta ngayong 2011, mas sexing Iwamoto raw ang makikita ng mga tao. Handa nga raw siyang muling mag-post ng sexy sa men's magazine. I'm still waiting for offers. And yung like sa magazine, I'm still waiting kung may magsabi sa akin mag-post, why not? Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penengs. 3, 2, 1, go! Congratulations, ladies! Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang blessing ng dalawang bagong bulk carrier o tanker, ang MV Banshee at MV Rahi. Ginawa ito ng Hanjin Heavy Industries and Construction Company sa Subic Freeport Zone sa Zambales. Pag-aari ang dalawang tanker ng Indian company na Adani Shipping. I assure you that this confidence in the Philippines is not misplaced. The ships we are naming today signal the sending off of another ship, the ship of cooperation toward the horizon of the future. May bagong talagang administrator ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA, si Atty. Carlos Cao Jr., dating Chief Legal Counsel at Head ng Human Resources Department ng isang kumpanya ng sasakyan sa Pilipinas. Papalitan niya si Administrator Jennifer Manalili. Sa Philippine Drug Enforcement Agency naman, papalitan na ni Jose Sani Gutierrez si Dionisio Santiago bilang Director General. Si Gutierrez ay dating hepe ng Southern Police District. Matapos magkasama sa Boracay nitong bakasyon, patuloy raw ang communication ni Solen Yusaf at ang Glee star na si Mark Salling. May dapat na bang ipagselos si Richard Gutierrez? Yan ang chika ni Aubrey Carampet. Sexing one-piece swimsuit ang suot ni Solen Yusaf sa shooting ng Valentine movie nila ni Richard Gutierrez sa Subic. Isang marine biologist ang role ni Solen na nagtitrain ng dolphins sa isang theme park doon. Halatang komportable agad si Solen sa set at hindi naman daw siya nagdalawang isip sa pagsusuot ng swimsuit sa pelikula, maging sa paglusong sa dagat kasama ang dolphins. Nag-training pa nga siya kung paano mapapaamo at mapapasunod ang mga dolphin. I wasn't scared to go in kasi it's really something I love doing. They taught me what not to do, how to thank them, how to reward them, like that. So now I want to become a marine biologist. Likas na raw kay Solen ang pagiging beach lover. Sa Boracay nga raw siya nag-celebrate ng New Year kung saan nakilala niya at ng kanyang mga kaibigan ang Glee star na si Mark Salling, na mas kilala sa pangalan ng character niya sa show bilang Puck. We had a few drinks with them, very nice people. And then also the writer of Glee was there and he used to date a Filipina, that's why they were in Boracay. Nag-extend pa nga raw ng bakasyon ang grupo nila Mark sa Boracay matapos makancel ang kanilang flight. Nagustuhan nga raw ng bad boy ng Glee ang malaparaisong isla. He said, I want to leave Glee and marry a Filipino. That's his exact words. But he said he loves Boracay and then he said he never wants to leave. Hanggang ngayon ay nakakapag-communicate pa rin sila ni Mark sa pamamagitan ng Twitter at gusto nga raw nitong bumalik ulit ng bansa.
Hindi naman kaya pagselosa ni Richard si Mark? Hindi naman, friends lang, hello. We're both enjoying our time single because we've been in relationships for so long. So parang we need a breather like that and then enjoy ourselves. Kumaga no pressure. Yeah, no pressure. Aubrey Carampel updated sa Showbiz. Thanks for watching Chika Minute. See you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Tumaas ang credit rating ng Moody's Investor Service sa Pilipinas. Mula sa rating na stable, itinaas ito sa positive dahil daw ito sa paglakas ng kakayahan ng Pilipinas para bayaran ang utang panlabas. Nakita rin ng Moody's ang magandang economic reform policies ng bagong administrasyon na inaasahang magkakaroon ng positibong epekto sa pondo ng gobyerno, sa mga investor at sa paglago ng ekonomiya. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang positibong rating ng Moody's. Makatutulong ito para madaling makautang ng pondo ang gobyerno para sa ilang proyekto. Posible raw matanggal sa pwesto si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta at iba pang matataas na opisyal ng Public Attorney's Office o PAO. Ang dahilan ay umano'y kulang sila ng kwalifikasyon para sa kanilang mga posisyon. Sa isang tinatawag na legal opinion na isinumite kay Justice Secretary Laila De Lima, nakasaad na ang mga posisyon ng Chief Public Attorney, Deputy Chief Public Attorney at mga Regional Public Attorney ay bahagi ng tinatawag na Career Executive Service. Ibig sabihin, kailangang nakakuha sila at nakapasa sa Career Executive Service Officers Examination. Pero paglilinaw ni Secretary De Lima, legal opinion pa lang yan na kanyang pag-aaralan at wala pa siyang opisyal na desisyon tungkol dyan. Ang implications is that, yung because she's not CESO and therefore, so it's actually a legal issue. Hindi naman napigilan ni Acosta ang maiyak habang sinasagot ang legal opinion na inilabas ng DOJ. Anya, ang kanilang pagkakat talaga sa PAO ay protektado ng batas at mayroon daw silang tinatawag na security of tenure. Dahil dyan, hindi nila kailangang kumuha ng CESO examination dahil hindi sila mga presidential appointee. Isinumite na nila kay Secretary De Lima ang kanilang sagot. Umaasa si Acosta na papanigan ng talihim ang kanilang posisyon. May batas eh. Enabling law. Kung ang lahat susunod sa batas, walang gulo. Walang away. Kami mga abogado dapat guided kami ng evidence. Batas. Paano kami magiging tagapagtanggol nyo kung kami mismo ay biktima ng maling interpretasyon ng batas? At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.